Good day sa lahat. This is our pilot episode and I hope na marami tayong matutunan. Marami tayong makuhang aral, marami tayong malaman sa mga ganap sa politika. Ang video na re-reaction na natin ay isang video sa ano ito eh. Video ito ng nandito siya sa screen, makikita niyo naman. Ito ay video ng interview ng Banateros kay Mayor Isko Moreno. No? Ilang araw na rin tong video na to, and then may mga iba pang video katulad ng oral argument sa UNTV at saka ilang pang video, isa pang video yata yung meron tayo ngayon. Okay? So, disclaimer lang, ang mga pahayag ng mga balita at ang mga programa na re-reaction na natin ay nakabase sa sariling pananaw ng mga nagsasalita doon. Tayo ay magre-reaction lamang at magbibigay ng sarili nating komento na kung saan titimbang at pagtatanto at mapagpapasyahan ng mga manonood kung sino ang kapanipaniwala, sino ang dapat bigyan ng magandang pananaw o masama na pananaw o pangit na pananaw. Sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, hindi naman ito bago. Alam natin na naapektuhan yung mga pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan o mga Pilipino dahil sa mga pangyayari, at ang nagiging sandalan minsan ay kung ano na yung nangyayari sa mga bagay-bagay sa ating lipunan, kaya ang mga tao ay nanonood ng balita. Ang sources ng balita natin ay may mga mainstream media na kung saan mapapanood natin sa telebisyon yung mayroong cable connection at sa internet din, meron din mga mainstream media na may channel sa social media. And then yung social media kung saan meron tayong mga vlogger. Okay, so yung Banateros kasi ito yung mga identified na birenan ng kanilang sarili mismo na mga vlog na sila ay pro-Duterte vlogger, no? So tayo naman nagre-reaction lang. Kukunin natin yung mga pahayag at mga pananaw. So siguro unahin natin itong Banateros. Okay. Unahin natin sila. Pabangot na yan. Kasama natin ang pinakakamukha ko. Kamukha. Kalugar lang. Bakla, kamukha na. Kuhana ka na magpaliwanag ka. Okay, pasok. Kaya tara, makisali at makiisa sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. At katulad ng sinasabi ni Sir Jack Argota, ang kalugar niya, kalugar lang. Kamukha. Kamukha din? Kamukha rin. Oo. Actually, Tanong natin sa taong bayan. Oo. tama yan. Kamukha ko ba na? Okay, teka lang. So, mapapansin nyo, itong mga nagsasalita dito sa Vox Populi, ito isang programa sa SMNI, ay mga vlogger din sila, no? Nandyan si Jack Argota, si Boss Dada nagsalita, no? Nandyan din si Banat Bay, si Jay Guevara. Yung iba kasi dito, medyo hindi ko kilala.
So, sila ay mag-e-interview kay Isko, no? Kay Mayor Isko Moreno na ang butihing mayor ng Maynila. So, excited din ako na mapakinggan kung ano yung kakalabasan. Sabi nga ni Boss Dada, ito ay boses ng bayan. Kasi dito sa programa nila ay marami silang nai-interview ng mga politiko, mga celebrity na politiko. No? Hindi ko pa na-reaksyonan yung iba. Darating din tayo siguro. Mga lumang video na ng mga nagdaang nila programa, sana ma-reaksyonan din natin yung interview nila kay Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, ano? So, sige, tuloy natin yung pakikinig. Oo. Ayan, Sino si ang Jake kasama natin. Ngayon, ang mainit na mainit, talagang gwapong-gwapo, mas gwapo ng konti kay Banat Bay, na pinakamagaling na naging mayor ng Maynila na Oo. si Mayor Isko Dumagoso Yun. Yorme Moreno. Yun. Magandang gabi sa'yo, idol. Ay, Yun. magandang gabi sa iyo, Boss Dada, at sa lahat ng banateros na nandito at siyempre sa lahat po ng manonood sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yun. Sasagutin ni Yorme ang lahat ng mga katanungan ng mga netizen dahil ito ay Vox Populi. So, boses ng bayan. Marami silang nalilito na sila eh. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang posisyon ni Yorme? Pero syempre, sisimulan ni Banat Bay. At yun nga, at alam nyo, eto kahit ano pwede nating itanong. Yun, tinanong ko si Yorme, pwede ba namin itanong? Lahat, kahit ano pwedeng itanong. Dahil dito nga, boses nyo importante. So itatanong natin yan. Pero bago yan, simulan muna natin. Ano bang mga bagong ginagawa? Okay, actually napanood ko na yata yung mga video na ginawa ng mga vlogger prior to the interview. So napansin ko sa mga commentaries ng iba't ibang vlogger na banateros katulad ni Banat Bay, napanood ko, at saka si Boss Dada. Hindi naman yung buong video, pero yung mga parts lang ng video. I hope na objective yung magiging pananaw sa komento ko sa mga naging reaction nila. Kasi magkakaiba sila ng reaction, ano? Sabi ni Banat Bay, medyo okay naman si Isko, kaya lang hindi rin okay, ano? Kasi kailangang magkaroon dapat ng paninindigan. Kasi ang punto kasi ng mga banateros, yung panunungkulan ng ating kasalukuyang Pangulo, si President Bongbong Marcos, ay hindi daw natutugunan yung mga problema na pinakaharap ng ating bansa, katulad ng oil prices na matataas, at saka yung mga pangako daw na hindi naman natupad, katulad ng pagpapanagot sa mga high profile na mga kasama sa flood control scandal, no, na mali-maliit ang pera daw yung mga ninanakaw. Kasi ang nagpapasidi siguro sa mga content ng mga vlogger, no, lalong-lalo na yung mga anti-administration vlogger, yung mga nangyayari mismo at nararamdaman ng mga tao sa lipunan. Isa ito sa concern na dapat nating bigyan ng pansin. Kaya nga, maging critical tayo sa pag-intindi. Huwag basta-basta maniniwala sa mga vlogger din, ano? So, ibig sabihin, ang purpose ng ating mga reaction ay siguro magkaroon ng awareness yung mga nanonood ng mga ganitong vlog na kailangang i-analyze natin. Hindi lang na maniniwala kaagad tayo. Halimbawa, may mga tao na hindi rin naniniwala sa mainstream media. So, hindi rin tayo basta-basta dapat maniniwala sa pananaw ng mga
vlogger, mapa-pro Duterte pa man yan or mga pro-administration na vlogger. Kasi napaka-importante yung boses, no, ng mga tao. Kaya kung magsasalita tayo na meron tayong pananaw dahil sa mga nalaman natin sa mga bali-balita, dapat din nakatitiyak tayo na pagtimbang natin yung mga datos. So, talagang mahirap din, no, sa part ng mga tao na naghahanap ng katotohanan sa mga skandal o iskandalo na nangyayari, lalong-lalo na ang pera ng taong bayan yung nagkakaroon ng pagsasabotahe sa mga pondo na talagang pinaghirapan ng mga kababayan natin, no? Marami na akong masasabi dito, kaya lang kailangan nating sabihin, no, yung mga unang pananaw natin as this is as I have said, a pilot episode. So alam natin, kung hindi pa tayo aware, yung ibang mga nanonood hindi pa aware, ang sabi pa nga dyan sa mga eksperto, no, sa mga pag-aaral, ang sabi ng mga journal, mga aklat na mga napag-aralan na, ang sabi dyan ay yung mga nagbabayad ay mga mahihirap. Yung magpupondo actually ay mga mahihirap. Yung sinasabi dyan na the poor pays it all. Paano naman yung mga negosyo na merong binabayaran na malalaking mga buwis? So, actually, ang mga kumpanya na nag-ooperate sa ating bansa, nagnenegosyo, malalaki yung binabayaran nilang buwis, no? Milyon-milyon, no? Depende kung gaano kalaki yung revenue or income. Kasi meron naman tayong train law sa taxation. So, ang sinasabi natin dito ay paano yun? Paano magkakaroon ng justification na the poor pays it all? Konti lang naman. Actually, ganito yan. Yung leveling ng buwis, kung papantayin mo yung buwis, actually yung nagbabayad talaga yung consumer sa lahat ng serbisyo, sa lahat ng produkto na ina-avail. Sino ba yung consumer? Yung mga tao. Sino ba yung mga tao? Ito yung mga may hirap. Nakakalungkot isipin na, di ba, pyramid yan. So, nasa pinakamarami dito sa baba, mga pinakamahihirap. Yun yung kasalukuyang assessment ng mga eksperto. Sa gitna, yung middle class earner, yung may mga trabaho, mga empleyado ng ating pamahalaan, kumikita sila kahit papano ng konti na susustain yung kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Yung iba nga dyan ay nahihirapan din, no? So, dahil sa mga sunod-sunod na dagok na kinakaharap ng ating bansa, yung inflation na hindi na napipigilan tuloy-tuloy, no? At saka yung oil price, tapos yung mga nangyayari pang pagkakaroon ng mga iskandalo sa pondo ng pamahalaan, ito ay naging isa sa mitsa na nagkaroon ng malaking epekto sa pamumuhay ng ating pangkaraniwang mamamayan at mga kababayang Pilipino. Bakit? Kasi kung kinukuha yung pondo, imbis na gamitin at magamit para sa serbisyo publiko, pagpapatayo ng mga pampublikong mga establishmento, mga infrastructure na magagamit ng publiko. Katulad ng sabihin natin ay ang flood control, mga paaralan, ospital na matatakbuhan ng mga kababayan natin na walang pambayad. Ibig sabihin, kung libre, kasi meron din tayong tinatawag na Universal Healthcare Act, no? So, hindi na nga yun halos nararamdaman kahit na yung batas na yun ay nakaukit sa ating mga aklat na
pinagbabatayan ng ating sibil na proseso sa ating pagsunod sa galaw ng ating lipunan, yung mga batas na tinatawag. So, ibig sabihin, mayroong malaking problema yung ating lipunan at ang pinaka mahirap na katotohanan ay yung mga kababayan natin, yung pumapasan, no? Si Juan, yung umapasan. Mahirap na nga yung ating mga kababayan ay lalo pang nahihirapan. Bibili ka ng bigas, 12% yung tax. Bibili ka ng dilata na sardinas, 12% yung tax. Diba? So yung mga kumpanya na malalaki, eventually, sila yung magbabayad ng tax. Pero kung gusto nila din na makabawi, ipapatong lang nila yung tax nila doon sa produkto. Kaya consumer pa rin yung huling-huli na nagbabayan. So kung ang consumer ay wala ng choice, talagang kailangan niyang gumamit ng serbisyo or produkto, bibili siya kahit sa mataas na halaga. Katulad ng pagtaas na mabilisang pagtaas ng ating gasolina. So, since na kailangan mong gamitin for transportation o ano pa man, bibilhin mo. Kaya nga may mga sektor, iba't ibang sektor na nananawagan na syempre kung hanggat maaari yung excise tax na tinatawag ay tanggalin. So that is roughly 10% yata ng value. Pero alam mo kung ihahambing mo sa world market yung presyo, yung prices, halos 100% or more than yung presyo natin dito sa Pilipinas sa world market. Ay meron naman tayong AI no sa pagko-compute ng currency in dollar sa peso. Marami na akong nasabi pero ang punto natin dito yung mga banateros iba-iba talaga yung kanilang pagtimbang. Kasi itong mga nila assessment, nakabase talaga ito sa kanila ding sariling pananaw. Kaya lang hindi natin ito ina-adapt. Meron tayong sarili nating pananaw. Kasi minsan may mga critical na mga bagay na sinasabi yung ating mga vlogger, no, ng mga pro-Duterte vlogger na kailangan din natin minsan ay pag-isipan. Kasi yung pagbibigay ng komento, pagbanat nga ika nga ng kanilang grupo yung banateros, kailangan din ay sakto din yung yung moral diligence na tinatawag. Kung babanat ka, dapat ikaw din mismo ay malinis ka muna, di ba? So bago ka bumanat, dapat ikaw mismo meron ka rin mismo pinoproteksyonan na karangalan or dangal. Kaya kailangan natin timbangin, no? Regardless. Pwede rin tayong mag-concentrate doon lang sa katotohanan na kanilang sinasabi. Pwede rin ganun. So, actually, urong-sulong yung ating pagbibigay ng opinion natin, hindi tayo kumakampi, hindi tayo minsan kumukontra, nakadepende. Kaya doon mahirap kaya kailangan may mga nagbablog din na ang layunin ay ituro yung kung papaano natin iintindihin. Kasi sa mundo ng politika, nakakapagod na makinig ng mga vlog na yan. No? Kahit sino siguro na hindi sanay, hindi mo na panunuorin yung kanilang vlog kasi nga, naman yan, pro-Sara naman yan. Kung ikaw naman ay anti-administration, naman yan. Mga ganito naman yan na vlogger, may mga bayad o may mga sufol, no? So, ganyan. Anyway, let us continue with the video. Sa Maynila ngayon, especially ngayong crisis, paano nyo natutugunan itong mga krisis sa buong Pilipinas at sa buong bansa, sa ibang mundo rin, di ba? Paano nyo nagagawa na
kahit pa paano naaayos nyo ang Maynila? Well, in our own little way, nung unang pagputok pa lang ng gera sa Iran, no, at magkalaban ng Amerika o Estados Unidos at Israel, immediately I called up Chief of Staff Cesar Chavez. Sabi ko, Sir, mukhang mahaba-haba ito. Sabi ko, maglulunes. O, tingnan nyo nga, ano pwede natin gawin agad. Kasi over the weekend, immediately, we came up with Executive Order number 7, cutting into 50% ang aming unnecessary or not so important. Not doesn't mean unnecessary, but not so important utilizing our transport vehicle. Yung mga ginagamit namin sakya, mga truck, kung hindi pa naman talaga kakailanganin ng gusto or immediate, ipagpahinga muna. True enough, yun nga ang unang masamang epekto, yung gasolina. Tapos yung electricity, yung nagpa-disiplina ako sa mga lahat ng opisina ng local government of Manila, yun naman ginawa namin pati sa Office of the Mayor. Then, President Marcos came up with Executive Order number 110 na stating yung 4-day work. Sabi ko, Sir, sangayunan na natin ito. Sabayan na natin yung national government effort. So that's why we came up with the Executive Order number 8, yung 4-day work then. Extended long hours, but on a Friday, wala nang opisina ng pamahalaan. Okay, rekta na natin yung mga sinabi ni Mayor Isko Morena. Dito sa actually marami ng mga naging reaction din dito yung Banateros vlogger, no? Kaya ito sarili kong reaction ito. Kasi sila talagang binabash nila si Isko dahil daw bakit mo sinasabi na maganda ang ginagawa ng Pangulo. Ibig sabihin ay na nagpapadala ka. Siguro sa tingin ko si Mayor Isko, hindi natin sinasabi na magaling siyang politiko, na hindi siya magaling na politiko. Siya ay isang seasoned na politician. Matagal na siya na nanunungkulan. Ang recall ko nga sa sinabi niya dito sa interview, kung nasabi man niya, ay mahigit na 30 years na siya sa public service. So, si President Bongbong Marcos, may mga din siya, may mga magagandang pinapatupad, no, kung sa mga kritiko, kung sa mga kritiko ay siguro para sa kanila ay masama yung mga naging galaw ng ating Pangulo dahil may mga pangako siyang hindi natutupad, pero hindi natin maaaring isantabi yung mga ginagawa din niya na kahit na sabihin mo pa na ito ay bumabawi dahil ganito, ganyan. Siyempre, si Isko Moreno bilang isang kawani ng pamahalaan, inihalal ng mga tao, ng kanyang constituents, kailangan niya maglingkod. Alangan naman magkaroon siya ng hindi magandang pagkikipagtungo sa Pangulo kung maganda naman yung kanilang napag-usapan. Kasi yung iba, iniisip nila, hindi, baka nabigyan si Isko ng ganito. Well, regardless, ang dyan, tayo ay mga tao na, di ba, nandito tayo sa panahon na tayo ay sibilisado. So, wala tayong magawa. Kaya kung wala naman tayo nakikita na masamang ginagawa ni Isko sa pagkikipagpabuti niya ng ugnayan sa Pangulo, ay siguro
Okay, medyo pinahinaan ko, mayroon lang ako kinausap. Okay. Alam niyo po, yung mga politiko, natural na sa kanila na bumalimbing. Kailangan yun kasi hindi naman magkapantay yung kanilang mga kapangyarihan. 'Di ba? We have the so-called bureaucracy. 'Di ba? Well, kung ang sinasabi ninyo ay, 'di ba, ang totoong na nangingibabaw naman ay yung mga tao. Totoo 'yon. 'Di ba? Ang totoong kapangyarihan nasa tao. Ang problema lang, meron tayong proseso, may sagrado tayong proseso sa transfer ng kapangyarihan na yan. Diba? During election, ay binigay natin yung kapangyarihan natin sa mga posisyon na tinakbuhan ng mga taong ito na nandyan ngayon, nanunungkulan sa pamahalaan. So, kung isang botante ka sa isang lugar, kasama mo yung buong mga Pilipino sa buong Pilipinas na bumoto. Kung halimbawa sa Maynila, yung constituency ng leader ng Maynila sa upuan ng pagiging mayor, sama-sama kayo doon sa Maynila na bumoto at ipinanalo yung kandidatura ni Mayor Isko Moreno. No? Same is true with the President BBM. So nandoon na, no? So the only way to counter this, 'di ba, is through so-called people power. It is mandated, 'di ba? Ando naman 'yun sa preamble. Kaya lang hindi yan nag-work. No, marami ng attempt yung mga yung mga anti-government. So hindi naman nag-work. So, 'di ba? Hindi lahat ng panahon ay gagawin natin yung people power. Walang ganun. So there are cases na aantayin natin yung right time. Kung yun man talaga, hindi ko naman sinasabi na magpi-people power tayo. Yun ay yung katotohanan na nangyayari sa lipunan. May mga nagpupus niyan, marami. Kaya lang, hindi natin mabibigyan ng panahon at pagkakataon yung isang goal kung hindi pa pwede, no? Remember, dyan sa napunta tayo tuloy dyan. Yung isa sa pioneer dyan is yung so-called French Revolution. 'Di ba? Pero ang nangyari kasi sa French Revolution, prior yan sa Industrial Revolution sa France. Kasi there is the so-called mercantilism or mercantilismo. Dahil nga yung mga bansa sa Europa, marami na silang raw materials na inaangkat galing dito sa mga kolonya, no? That was before in the so-called age of Romanticism or Renaissance, 16th century, 17th century. 'Di ba? Yung mayaman yung Europe kasi nga meron silang mga farm dito sa Asia. Diba? Yun yung tawag sa colony, isang parang farm nila. Kumukuha sila doon ng raw material and then meron silang mga pagawaan sa kanilang bansa. For example, sa France. So, nagkaroon ng capitalism. Yung mga mamumuhunan, yung mga negosyante, nag-invest ng malaki doon sa makinarya. Re-replace nila yung manual labor. Kaya ang nangyari, nagkagutom yung mga tao na wala ng trabaho at re-replace ng machines. So yung mga inaangkat na mga produkto galing sa Asia ay ginagawa ng mabilisan using machines para benta rin pabalik sa Asia o saan man sulok ng mundo. That was the process. So, doon sa France, marami yung mga nawala ng trabaho, nagutom. So, anong gagawin mo? Walang makain yung mga tao. Kaya, kumuha sila ng armas, lumaban sa kanilang government. And during those times, ang government ay monarkiya o pinamumunuan ng hari. At napatalsik nila yung kanilang hari. Kasi yung mga tao mismo, wala nang makain. Diba? Iba naman dito sa panahon natin ngayon. It will not always work. Diba? So, kung ano man yung mga ginagawa ng ating leader, sabi pa nga dyan ng mga analyst, especially yung kasi nga, sabi nila si
Vice President Sara Duterte ay malaki yung kanyang trust rating. So talagang babawi na lang yung yung mga pro Duterte sa 2028 election, which is ito naman ngayon yung ginagawa ng mga anti-Duterte na binabanatan daw ng ganito impeachment. So yun yung nangyayari yun yung nakikita natin. No? Kailangan nating banggitin yung mga bagay na yun kasi politika yung pinag-uusapan natin. Well, anyway, dito na tayo sa video ni Isko na kung saan mayroong mga batas na sinasang-ayunan si Mayor Isko, yung mga executive order siguro ito na pinapatupad ng ating presidente, si President BBM. Okay, let us continue with the video. Third, immediately we came up with a early release of social services. Gagawa namin yung mga pension sa senior, sa PWD, solo parent, yung PLM, UDM, police, teacher, and so on and so forth. Alam mo, ito yung kagandahan kay Mayor Isko. Sabihin pa man natin na kasi hindi natin maiwasan na hindi maging corrupt yung politiko. Pero parang naa-appease yan o medyo nababawasan ng konti. Kung yung yung talagang purpose na binigay sa iyo na mandato ng mga tao ay ginagampanan mo. Katulad ng pagbabalik ng mga pondo through public service. So yun na nga, yung mga assistance. So napakaswerte ng mga lugar na may ganitong klaseng mayor. Actually, sa buong Pilipinas, siguro marami namang mga mayor na magaganda yung gusto nila na mangyari. Kasi nga, yung mga leader na ito, kinakasangkapan din siguro ito ng ating buong may kapal, no? Na hindi naman lahat sila masasama. May mga leader talaga tayo sa buong Pilipinas, especially yung mga mayor kasi sila yung talagang tutok dyan sa local government, sila yung catch basin ng implementation ng mga programa ng pamahalaan. So sila talaga yung may outreach doon sa field, sila yung may lingap kamay na may papaabot sa mga kababayan natin. So napaka-importante yung mga role na ginagampanan ng ating mayor, especially city mayors, no? Kasi diyan yung mas pinakamalalaking pondo. Diyan yung mayroong mga pinakamalalaking pondo kasi nga sila yung pinakamaraming population. Nakabase naman kasi yung ating pondo from the national government sa dami din ng population, sa dami ng revenue or kita ng isang lugar. So kaya ito yung maganda sa ganitong klaseng mayor. Kaya nga may mga vlogger dito, siguro mga pro Duterte vlogger na kahit na anong sabihin nila na masama kay Isko na ganito, ganito ka kasi ina-appreciate mo si BBM, ganyan. Pero kung makikita mo naman yung resulta ng kanyang ginagawa sa kanyang lugar, sa constituency niya na kahit paano ay pinapakita naman niya at hindi niya pinababayaan. For example, 100% na public service, meron siya pinapakita na kahit 20% lang, at least may pinakita siya. Ganun tayo dapat mag-analyze. No? Hindi ko naman sinasabi na ganun nyo talaga gawin. No? Ito sa akin, opinion ko lang. May mga pagkakataon kasi na ang ating mga leader ay kailangan din natin sila minsan kahit pa paano may konting appreciate kasi kailangan din nila yan siguro, no? Kung maririnig nila na may mga nag-appreciate ganito, mas din sila, mas mabibigyan din nila ng panahon yung kanilang pag-reflect sa sarili na okay, maganda yung ginawa ko, may naka-appreciate, so tuloy-tuloy natin to, maganda yung effect of parang gano'n. Let us continue with the video. Plus yung early release din nung share ng barangay para umikot yung pera. Mga 1.7 billion. Yun yung una nating in-release. Come up with yung what you call the velocity of money. Umikot ang pera. Tapos after that, pumalo ng 18 yung naramdaman na yung presyo ng gasolina
sa crudo, pumalo ng 18. Then I saw this news, I think lumabas din to sa SMNI, yung Commonwealth, nagkaroon ng maraming tao. Okay, so yung mga ayuda program ng government, malaki din minsan yung bahagi na ginagampanan yan kahit papaano. Diba? So may mga opinion, halimbawa opinion ng isang driver, opinion ng mga vlogger katulad ng Banateros na imbis daw na mag-ayuda, magbigay na lang na tanggalin na lang yung excise tax. No? So win-win solution, maganda rin minsan either of the two or pagsabayin mong gawin, magtanggal ka ng excise tax and then magbigay ka pa ng ayuda. Alam mo kung bakit? Kasi nga yung ekonomiya, nakadepende yan sa galaw ng mga tao. Anong klaseng galaw? Yung purchasing power ng mga tao. Matamla yung ekonomiya kung walang pera yung mga tao. Paano magkakaroon ng pera? Wala ring trabaho. So kaya nga ang ating government kailangan maghanap ng investor para magkaroon ng trabaho or sila mismo magbigay ng trabaho, gumawa sila ng trabaho. Kasi dapat paikutin mo yung pera. Yun nga sinasabi ni Mayor Isko. Kasi kung hindi umiikot yung pera, walang negosyo, walang bibili sa mga negosyante, walang kita, walang magbibuwis. Kasi nga, kapag may consumer, sila yung actually yung nagbabayad, yung sinasabi natin kanina na the poor pays it all, yung mga mahihirap, sila naman yung mga consumer. Diba? So sila actually ang ultimate na nagbabayad. Kasi yung mayayaman, hindi nila na ma-feel yan. Part yan ng, basta lahat, mayaman, mahirap, mayroon silang contribution sa economy. Kaya lang, kunti lang naman yung mayayaman. So, yun yung tinatawag natin na imbalance of distribution of wealth. Economic side yun. So, yung ano nga natin, yung invisible hand, punta muna tayo sa economic side. Sino ba yun? Si Adam Smith, no? Yung father of modern economics. Ang ano dyan, ang triggering factor is yung law of demand and supply. Diba? So, paano ka magkakaroon ng demand kung walang pera? Wala ngang purchasing power yung mga tao. So, it's not the case now of what the people needs, but it's the case now of the ability of the people to provide their needs kasi wala silang pera. Kaya pumapasok yung programa ng government tulad ng ayuda programs. Diba? Pagbibigay ng swerte nga doon sa Maynila. No? Sa bagay naman sila yung talagang nandun yung pinakamaraming tao. Yung ano nila, yung 5,000, no? Kaya lang, marami din kritiko dyan. Kasi nga naman, may punto din yung mga kritiko dyan. Kasi bakit isang lugar lang? No? Pwede naman. Kasi maraming nag-a-avail dyan, di ba? Kahit nga hindi naman pala driver, basta mayroon ka lang, basta rider ka lang, may sasakyan ka, meron kang tawag dito. Meron kang driver's license. Kasi rider ka, so gumagamit ka ng gasolina, so karapatan mo na mabigyan because you are parts of their constituency. Isa ka sa constituent ng bansa natin. Mayroon kang ambag sa ekonomiya, ibig sabihin, because you are a consumer, you are a Filipino. Okay, pasensya na po kayo mga kababayan, may kinausap lang po ako. Okay, so, sige, continue muna tayo sa video. Dahil walang lumalabas na jeep, walang masakyan. Hindi dahil sa wala talaga masakyan, kundi
lugi na talaga yung driver. Ang kinikita ng driver, 200, 300 na lang neto. Sabi ko kay Cesar, o sige, hanap tayo ng pera, may mapiga pa tayo dyan. Then true enough, nakakita kami worth about 20 million pesos. So instead na pagpadala akong 3 bus, 2 bus, o 5 bus, Okay, balikan natin kanina. Ito yung maganda itong sinasabi ni Mayor Isko. Balikan natin kanina yung sinasabi natin na tungkol doon sa law of demand and supply, no? Yun yung mga simple, in layman's term, ano na, mas maiintindihan natin. Paano ka nga ngayon, di ba, yung presyo is dictated by law of demand and supply. So, palugi na ngayon yung mga negosyante. Paano ka magtataas ng price? Wala silang choice. Kahit na mataas yung gasolina, palugi nilang ibibenta. Kasi wala halos bumibili, walang galaw. So, pag binabaan nila ng yun yung law of demand and supply. Kung walang demand, kasi walang pambili yung tao, bumababa yung prices, so doon pa lang magkakaroon ng ability yung tao na baka bumili kasi nga, yung pera nila ay napakahalaga na kasi napakahirap humanap ng pera. So pag may nakita sila na medyo mura, doon sila pupunta, doon sila magpapatronize, no? For example, perishable goods yung negosyo mo. Bibenta ka ng halimbawa isda. So nabili mo siya ng mahal, di ba? Ang tendency is para hindi siya malugi talaga, masisira na yung paninda mo, ibibinta mo talaga siya sa mababang price, sa mababang presyo. So, sila, yung kanilang kinukuhanan, yung nadidistribute sa kanila, wala nang choice, kundi babaan din. Kasi hindi na sila kukuha kung ganun kataas kasi wala kang bumibili. So, kaya kailangan natin bigyan yung mga tao ng pera. Papaano? Ayuda, bigyan ng trabaho. So ito na mismo yung sinasabi ni Mayor Isko. 'Di ba? So any assistance, libreng sakay, tawag dyan, yung ayuda, yung AES o anong pa man yan, no? Yung pagbaba ng buwis, maganda rin yun, no? Yung sinasabi ni Congressman, sino ba yung batang congressman na yon? Si Leandro Leviste. Sabi ng mga ibang kasi nga, hindi natin sinasabi na mali si Congressman Leandro Leviste, hindi natin sinasabi na mali yung mga congressman na ayaw nyo tanggalin yung tax. Pero sino ba yung pinagsisilbihan ng ating mga butihing mambabatas, yung mga tao, no? So siguro nakadepende rin yun sa kanila, even in the executive, yung iba dyan sa kanila ayaw na tanggalin yung tax, no? May mga napupropose ng mga senador, yung mga nasa upper house natin sa Senate, na tanggalin yung tax sa sardinas kasi daw ito yung binibili sa mga noodles, sa bigas, ito yung mga binibili ng ating mga kababayan, no? And I don't know if lahat ng lugar ay nag-o-offer ng 20 pesos na rice sa NFA. Mabibili mo daw yung rice na yon sa NFA pero hindi natin alam kung gaano kalimitado, no? Pumila ka or ano. So yun, nakikita natin yung takbo ng ating bayan. Imagine, tayo yung kaisa-isang bansa na nag-declare ng state of energy crisis, no? Emergency. Yung ba yun? Or meron namang iba at tayo lang yung nauna, no? I'm not just sure kung tayo lang yung nag-declare. Kasi kung ikukumpara daw yung price natin sa ating gasolina, ay tayo yung pinakamataas. Kaya hindi maiwasan na may mga kritiko na nagsasabi na ibinubulsa at patuloy yung pagnanakaw, no? Kasi yun na yung naging nakakalungkot na yung ating administration ngayon ay humaharap sa ganitong mga kritisismo. At ang sabi ng iba, hindi naman na-address ng ating Pangulo. Siguro sa mga
optics, according to the critics, optics na ginagawa ng Pangulo, nag-e-effort, pero hindi daw maramdaman, karamihan ng mga nagkikriticize, no? Kayo, ano bang sa tingin nyo, mga kababayan? Totoo bang hindi maramdaman? Kasi meron tayong mga pro-administration na nakikinig, no? So, you can comment kung nararamdaman o hindi. Tayo kasi i-guide natin yung mga manonood kung ano talaga yung totoong nangyayari base sa sa magkabilang panig, no, na pwede nating masabi. Ang kakatuwa nga dito, merong bagong video na napanood natin, yung pahayag ni former Speaker Martin Romualdez, no? So, gusto natin siguro bigyan ng pasada yung video na yun. Napakagandang talakayin yung mga ibinahagi ng ating former Speaker Martin Romualdez. Kasi siya din ay isa sa tawag dito, maraming issue na kinakaharap. Marami siyang mga kaso, may mga kasong isinampa sa kanya ng mga alay Duterte lawyers na tinatawag. So, siya mismo ay merong masasabi, kaya nga meron siyang pahayag. At sabi nga dyan ng mga kritiko ay the end is near daw. Hindi lang natin alam kung anong ibig sabihin nun. Kasi naglalaglaga na daw yung magpinsan, yung ating mahal na Pangulo, yung ating former speaker, na dati daw magkasama naman. At ang allegation nga dyan sa video ni former speaker, wala daw siyang alam dyan. Well, we have in our every person a right to say, karapatan natin yun, no? Kaya maganda rin na nagpahayag yung ating former speaker kasi mga kritiko, nagsilitawan sila lahat, may mga sinabi sila na bakit daw ngayon lang, bakit ganito, dapat noon pa, at kung magsasabi ka, dapat yung pahayag mo walang reservation. Kasi sa video na daw yun, may mga parang hindi niya gusto na siya lang mag-isa. Dapat sama-sama tayo kung ganito na may narinig daw siyang ganyan na parang siya yung mastermind. We are not really certain kasi gusto ko i-review yung video na yon at saka reaction na natin. No? Siguro, hindi natin masyado narinig. Pasensya ng mga kababayan. Masyado tayong maraming pinifeed sa inyo. Pero sa tingin ko, kailangan natin, Kailangan natin yan. Punta tayo siguro dito sa panayam kay Attorney Cheljok, no? Tingnan natin kung ano yung dito niya. Okay, tika lang ha. Tingnan natin yung interview na ito. Kailangan ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte yung lumabas sa mga report ng AMLA, kumpara natin sa mga dineklara niya sa kanyang SALN. Dahil ang lumalabas, ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned. Do you think po ba it's material? Kasi ang ano lang naman natin ito ay yung time na naging vice president siya. Kasi those transactions didn't come before her as vice president. Kung titingnan kasi natin yung allegation ng unexplained wealth, yung mga nangyari Ulitin lang natin mga kababayan ha. Kasi gusto natin magsigurado. Vice President Sara Duterte, yung lumabas sa mga report ng AMLA, kumpara natin sa mga dineklara niya sa kanyang SALN. Dahil ang lumalabas, ang net inflow na dumaan sa mga account niya ayon sa AMLA ay umaabot sa 2.87 billion pesos. Samantalang ang na-declare niya sa kanyang SALN ay 88.5 million pesos. Okay, tika lang. Magkaroon tayo ng short reaction dyan.
We just really don't know with regards to the veracity kasi galing yung document sa AMLA. No? But net inflows, kung totoo yung sinasabi na net inflows, these are transactions, ano? So baka may mga ano yan, may mga reservations dyan, yung mga ibang lawyer dyan na pro Duterte lawyers, baka iba yung sinasabi. Ano? Kasi si Congressman Chel Jokno, isa ring abogado ito. So, ang sinasabi niya dito ay yung billions of transactions compared to the declared SALN, which is 88 million. Well, if that is the net inflow of transaction, that is transactions, no? Kasi kung inflows, dapat may outflows, may pumasok, may lumabas, because that is the transactions. Kasi kung AMLA yung pinag-uusapan, these are documents from the activities of the banks, of the account holder. So, it is being trivialized, no? In all fairness to this statement of the good gentleman, Congressman Chel Jokno. Pero hindi rin tayo sigurado. Baka naman may sinasabi din siya na panig sa katotohanan. Ang sinasabi dito siguro, ang challenge niya, ay ilabas din siguro or sagutin ni Vice President Sara Duterte. The problem only is that hindi ito siguro bibigyan ng pansin o tatanggihan. Ang alam natin, may mga pahayag na dito yung kampo ng Vice Presidente. Ayaw kasi nila dyan sumausaw sa usapan or ayaw ni VP Sara pumunta dyan sa tinatawag na mini trial or yung ano ba ang tawag dyan sa prosecutorial body na ginagawa no dyan sa Justice Committee. Kasi nga kung sufficient daw yung evidence in substance, dapat daw ay iniakyat na yan sa upper chamber sa House of Senate para convene na yung Senado na maging impeachment court. So, ang kanila ditong tayo yata ng mga, ayon sa mga narinig ko, nakita ko social media, sa balita, ay parang ito, fishing expedition and then one way to tarnish the reputation of the Vice President para siraan daw yung ating Vice Presidente. Well, nonetheless, these are in real time happening sa panahon natin. Talagang nagkakandak sila ng hearing. No? So, sa aking palagay, kahit na gusto nating intayin yung talagang aksyon ng ating Vice Presidente kasi siya talaga dito yung pinupukol, well, kung hindi talaga yan, bibigyan ng pansin ng pangalawang Pangulo, sa legal na basihan ay hindi rin siguro nila mapipilit. No? Yun nga lang ay talagang tsagaan lang na siguro sa kabilang kampo na ganito yung mga pahayag. Kayo mga kababayan, ano ba yung masasabi nyo dito? Totoo ba? Or tama ba yung ginagawa ng ating Justice Committee? At saka nag-hearing sila at meron silang pinapalabas ng mga bank transactions at kailangan ba itong sagutin ng ating Vice Presidente? Ano ba yung mga magandang punto de vista na maaaring sabihin ng mga kababayan natin sa issue na nangyayari ngayon? Kasi ito yung mga kinukontra ngayon ng kampo ng mga Duterte, especially na, di ba, sabi nga nila ay mataas yung trust rating ni VP Sara. So, ito daw ay ginagawa para pababain yung trust rating. No? So, well, sa politika na aspeto, kung talagang bumababa yung trust rating, ibig sabihin effective yung ginagawa. No? So, yung mga kababayan natin, dapat pagtimbang-timbangin nila yung naririnig nila sa balita. Dapat ba silang maniwala? Dapat bang hindi? Sino yung mas may totoong sinasabi na panig? No? So, kailangan, ang ano natin, purpose natin dito, kailangan natin maging critical na mga nagsusuri sa mga balita sa social media at saka sa mainstream media. Hindi tayo basta-basta maniniwala
No, yun yung tayo natin dyan. Kahit pa yun yung tayo din ng ibang mga vlogger, pro-admin or anti-admin, yun kasi dapat yung ginagawa natin. Hindi tayo basta-basta maniniwala. Dapat makinig tayo o sisain natin at pakinggan kung mayroon bang laman, kung paninira lamang at kung sinungalingan o mayroong bahid ng katotohanan. Patuloy nating pakinggan si Congressman Chill Jokno. Pesos lamang. Napakalaki ng pagkakaiba yung discrepancy ng dalawang halaga na yan. At either dito sa committee o kaya sa Senado, kung yan ang kagustuhan niya, ay dapat ipaliwanag niya. Para sa akin, ito ay isang smoking gun na at least insofar as probable cause is concerned. Do you think po ba it's material? Kasi ang ano lang naman natin ito ay yung time na naging vice president siya. Kasi those transactions didn't come before her as vice president. Kung titingnan kasi natin yung allegation ng unexplained wealth, yung mga nangyari noon o yung mga na dumaan sa kanya mga pera, sa kanya mga accounts, ay kailangan na-declare yon hanggang sa ngayon kung hindi man lang lumalabas yon. So, may relevance pa rin yung mga nangyari noon. At hindi natin kasi rin mahihiwalay yung mga nangyari noon bilang lingkod. Okay, so hindi natin masisi siguro na ganito yung pahayag ni Attorney Chill Jokno, no? Kasi ang sinasabi niya dito yung legality, no, na ganito. Pero siguro ang question dyan, siguro kung hindi naman ito kukontrahin ng abogado dito sa side ni BP Sara, baka okay yung kanilang yung kanilang pag-expose sa AMLA. So sa AMLA na kasi nanggaling yung documents. So ang punto niya dito ay kailangan na kakaroon daw ng balanse na pagdeklara, no? So dapat yung transaction at saka yung kanyang salin ay dapat nagtutugma. So hindi natin talaga kahit ako, I will not agree with Attorney Chill Jokno right away. Hindi rin ako pwedeng magsabi na mali yung sinasabi niya kasi siya sa kanyang perspektibo, sa kanyang pananaw, sa kanyang katungkulan bilang isang mambabatas na nag-iimbestiga dyan sa Justice Committee ng Kongreso. Hindi naman yan sila basta-basta magbibitaw ng salita. Siguro kung meron din, kung hindi rin meron silang pinangahawakan. These are all allegations. Kailangan nating antayin at timbangin at siguro mag-usisa kung ano yung hakbang na gagawin ng kabilang kampo ni BP Sara. Kasi ito ay mabibigat na aligasyon. Pero may mga narinig na ako dito sa side ng mga banateros, sa mga pro-Duterte vlogger, ang kanilang pananaw dito, bakit mo naman daw pakikialaman yung mga transaction? So these are all opinions of the vlogger, no? So antayin natin siguro yung mga masasabi dito ng abogado. Meron akong pina-follow na channel, si Attorney Neil Abayon, no? Mayroong mga mga ginagawa siya, although he is branded as Duterte lawyer, no? Hindi naman niya kiniklaim yon. Ang sigurado ako, yung masasabi ni Attorney Harry Roque, siya talaga ay pro-Duterte lawyer yan. At saka si Attorney, sino ba yung isang abogado ng mga Duterte? No? I forgot the name of the lawyer. Hindi ko maalala. Well, anyway, ang natin dito, ang pinupunto natin dito, ito ay balita at real time na lumalabas ito, no, na napapakinggan ng ating kababayan. So, you have to analyze kung ano yung magiging effect nito sa pagkatao ng ating Vice Presidente.
No, kasi syempre may mga allegations din sa ating president, no. Nakakalungkot isipin na yung mga matataas na mga lingkod bayan, yung posisyon na sa pang national na posisyon, sila ngayon ang nagkakaroon ng ganitong mga issue. Well, on the other side of the story, ay kailangan din natin siguro isipin na ito ay mga tao na mga politiko at may mga kaaway sila sa politika. At yung ating nga pinakaano dyan, hindi nga nagkakasundo ngayon yung presidente at vice presidente. Literal silang magkaaway. No? Ang allegation ng kabila, si President Bongbong Marcos yung nagpakulong kay former President Rodrigo Roa Duterte at kinidnap, no? So these are all real issues. Nakakalungkot isipin na ito ay nangyayari. So sa aking lang pananaw, kung may lapses man dito sa nangyaring kaganapan before, well, the president has all the capacity naman, no? Kasi siya yung pangulo at saka yung pagpapadala doon was orchestrated by some of the government officials. Marami naman yung nakapanood sa mga pangyayari. It is live, no? So hindi natin maitatanggi. No, kaya hindi ko rin masabi kung kidnapping yun or that is legal kasi siyempre sa kanilang side sasabihin nila na it's okay, kasi nandun na nga, linilitis na nga doon yung former president. Now, marami tayo dito mga cross-references pero these are all real-time issues, so we need to interact with other issues para magkaroon tayo ng mga references. Now, let us continue with what is Attorney Chel Jokno is saying. Bayan, sa nangyayari ngayon, lalong-lalo na yung nakita natin na ganong kalalaking bilyon-bilyon na piso pala ang dumaan sa mga accounts nila. Okay, so doon ba natatapos yung video? Okay, meron pa. Meron pa. Okay, let us have this one. You don't know what an AI work management platform is? Okay. Yikes. Here's 3 new AI-powered All right, joining us this morning is House Justice Committee Chairperson, Batangas Representative Jervil Luistro. Okay. Representative Luistro, good morning to you, ma'am. Good morning to you, Karen, and good morning to all. Okay, so ito, interview ito sa ating chairman ng Justice Committee, Ang tawag dito ng isang vlogger is Injustice Committee, Pero ganun nga sa politika. Kaya nga minsan nakakatuwa din na nanonood tayo, matatawa ka na lang, sa parang hindi na nagiging seryoso yung mga issue. These are all serious matters, pero yun, parang ginagawa na lang light na ganyan. So yan tayong mga Pilipino, minsan ay nagagawa nating maging masaya sa bagay na seryoso. Maganda siguro itong interview na to because this is the Justice Chairperson, House Justice Panel Chairperson, Representative Gervil Luistro. I don't know if I pronounced the name correctly. Gervil Luistro. So let us proceed with the video. All your viewers and followers. All right, welcome back to Head Start. And first, how would you describe yesterday's testimony? Some have described it as explosive, vindicated. Si Senator Trillanes, Representative Chel Jokno said smoking gun. What were your thoughts about yesterday? Well, in addition dun sa ginamit nila, explosive, vindicating on the part of Senator Sonny Trillanes, I wish to add, this is confirmatory also to the allegations in the 2 impeachment complaints, no? Sa pamamagitan ng mga evidence na lumabas kahapon, at least for the majority of the justice members, napatunayan nila may basis ang allegation sa impeachment complaint. Now, I'm curious, Representative Luistro, to be fair, Okay, sinasabi dito ni Representative Luistro na napatunayan. Ibig sabihin, there is already
patunay. Simple as let's just use the reference of the goods lady congressman. Kung ano yung sinabi niya na napatunayan. So, napatunayan. I don't know if you would agree sa sinasabi niya, pero sinabi niya na napatunayan na may laman yung sinasabi. Former Senator Trillanes, he's already exposed this before. I think 2 years ago. Was it sa Quadcom or Committee on Good Governance? Well, I think it was in Quadcom when I first saw him expose this information about the Sasabihin na naman dito ng mga Duterte vlogger na kita mo na, mga na yan, matagal na issue na yan, binabalik-balik lang. So, purely paninira lang. So, well, anyway, ganun talaga sa politika, mga kababayan. No? Kasi kung you will brand yourself as a pro-Duterte vlogger, wala nang space sa'yo yung makinig, no? But anyway, hindi natin sinasabi na mali yung sinasabi nila, no? Kaya lang, di ba, ito ay talagang interview sa mainstream media. Sabi nga nila, mga bayaran naman yan mainstream media, nandyan yan That is politics. Alam nyo, ganito kasi yung politika. Ito, totoo ito, Kasi ito, ang nagsabi nito ay yung father of political science. No? We have also father of modern political science. So, sabi dito, politics, yung politics, it concerns itself with power. No? So, you would be talking politics if there is power. So, there is a power play. Diba? Kasi these are opposing ideas, opposing opinions from opposing personalities in politics or the so-called political actors. And we have the leading personalities in the person of VP Sara Duterte and in the person of President Bongbong Marcos as opposing political actors. Literally, they are actually against each other. Now, in contrast with these two political actors, the term power is a very important and significant factor that determines the political alignment and political, nag-English na tayo, yung politika na aspeto. So, ang kapangyarihan, mas madali kasing i-explain sa English. Ganito yan. Power tends to corrupt. So, ang kapangyarihan, ang tendency niyan ay mag-corrupt. It's to influence, no? No matter what kind of terms you use. Kasi kapangyarihan yan. So, it is there to influence you, to corrupt your judgment. What is means by corrupt your judgment, your paniniwala? No? It's another thing to corrupt the funds. Iba naman yun. Diba? So, ang kapangyarihan, it tends to corrupt. And absolute power corrupts absolutely. Kung wala nang tawag dito, mag-uupo sa'yo, you have your autonomy of power. Your power is absolute. So, yung corruption mo, absolute. So, maybe, pwede mo nang i-corrupt yung mga pondo. Kasi wala namang nag-uupo sa'yo. So, ito nga siguro yung marahil yung mga nangyari na may mga iskandalo yung ating government na hanggang ngayon umabot na sa Supreme Court, no? So nakakalungkot isipin na yung ganitong bagay ay umabot na sa ating kataas-taasang hukuman yung mga reklamo. Ibig sabihin talagang mas na talaga. Sabi nga ng mga congressman, walang papantay sa naging heist. Ganito, yung pagnanakaw sa pondo ng bayan. So it is their comments, So itong mga sinasabi natin dito, these are already the commentaries of these politicians ng mga
nakaupong politicians sa ating legislature branch of the government, and then even some of these politicians in the executive branch of the government. So hindi natin ito maitatago, ano? So talagang kailangan natin itong sabihin ng mga pangyayari na ganito. Nakakabahala ang sabi nga ng iba na ganito kalala. Kasi nga ang apektado dito yung buong bansa, no? Kasi naicha-channel mo yung wealth ng nation para sa paglago ng ating bansa. Kasi lalago yung ating bansa kapag inuna mo yung kaayusan ng mga tao. Kasi yung mga tao, sila talaga yung bumubuo sa isang bansa. Napaliwanag na natin yan kanina. So, napunta tayo dyan, ano? So, balik tayo doon sa main issue na naman, ano? Na interview ni Ma'am Karen. Accounts and transactions concerning the Duterte family, no? But I saw a lot of interviews of Senator Sani Trillanes also discussing the same information which he shared yesterday, no? So indeed, Karen, no, parang kahapon, that was the first time na nabigyan talaga ng credence yung information na yon. And that is because of the confirmation of the Anti-Money Laundering Council that the random transactions randomly chosen by Congresswoman Laila is very much similar to the transaction appearing in the report. I wouldn't say that they are the same. I wouldn't say that they are pertaining to the same transaction because only the bank can say that. But at least AMLAC, through its executive director, confirmed that the concerned transactions, mali yung bilang kahapon, it's not 18. Per secretariat, it's 19 out of 19 transactions are similar, completely similar to the transactions appearing in the AMLAC report. All right. Now, for those who did not get to see the hearing in full yesterday, let us discuss in detail what Senator Antonio Trillanes exposed. Because one, there was a bank account allegedly with PPI under the name of Vice President Sara Duterte and her father, former President Duterte. Pero may isa pa with her husband, Attorney Manscarpio. Let's talk about the difference of the movement of the money. Kasi there's a total umbrella fund of 6.7 billion that's discussed in articles right now. Yes, the 6.7 billion is actually the total of covered and suspicious transactions reported by banks to the AMLAC. Reported. And yes, because part of the operation. Okay, so dito sa part na to, this concerns now bank accounts, no? So we have the so-called bank secrecy law. Ang problema lang dito, siguro, in the legal aspect, kaya siguro ito nabuksan yung transactions na yan, ano? The account itself is not yet open, but the transactions na inopen, siguro these are available publicly, or kung isasamo, no, yung ganitong mga transactions. Well, one way maybe na nakalusot ito or naging ganito, nailabas nila, kasi siguro yung tinitingnan nila dyan is the Vice President is a public servant. So, kailangan, kasi nga, siya yung pinupukos, siya yung gustong gibain, according to the pro-Duterte allied vloggers. So, siya yung gustong sirain. Kaya ganito yung alam ko, ganito yung mga kanilang magiging reaction dito. Well, anyway, yun nga, siguro yung punto dito ng House panel, no? Yung House Justice Committee or House Justice Panel.
Kasi siguro kailangan i-expose kasi nga public servant si VP Sara. At saka sila nga yung prosecutor na ano nila. Well, makakabahala siguro sa iba mga may mga account sa bangko. Pero hindi naman siguro ito lahat pwedeng gawin sa lahat ng ordinaryong mga depositors, di ba? Because bank secrecy law is a kind of law. So, I don't know if transactions is allowed na ma-expose, but in this case here, makikita natin na in-expose nila, and then the total transactions is 19 out of 19 at saka tumutugma. There is a similarity daw, no? Well, let's continue with the video. Of AMLC and part of the implementation of Anti-Money Laundering Act, no? It is mandatory on the part of the bank to send report of covered transaction, that's one, and suspicious transaction. Very interesting to note here kung ano yung gagawing hakbang ng kampo ng mga abogado ni VP Sara kasi I don't know if they will react because they are neglecting or they are avoiding or they do not want to be involved in this panel committee hearing or justice committee hearing. Kasi nga daw, this is just a fishing expedition. Ganon din naman daw yung kakalabasan, sisiraan din sila, so ganon na lang. I don't know if they will just wait kung papabayaan. Because literally, this will destroy, according sa mga banateros as I have seen their vlogs, no? Ang sinasabi nila ay sisirain dito si VP Sara sa mga kasi lumalabas ito sa balita sa mga mainstream media and for all we know, marami yung access mga Pilipino na wala din naman talaga silang access siguro sa internet. Depende sa situation, mas may access sila sa mainstream media, sa television, they have a cable provider, local cable provider, and these are all available sa mainstream media na just like this ANC, and doon yan sila. No? Well, this is an issue that the Vice President cannot avoid already. Nandito kasi ang mga issue na ito. So, sisirain talaga siya dito. We don't know for sure kung ano yung hakbang na gagawin ng ating Vice Presidente with regards. So, that's why, alam niyo mga kababayan, ganito kahirap sa politika, no? According to former President Digong, Rodrigo Roa Duterte, as I have observed, ay ayaw niya yata na maging presidente rin si VP Sara because of this kind of troubles in politics. You cannot avoid this one. Same is true with the camp of President Bongbong Marcos. Marami din siyang mga tinatawag na kritiko at saka siya nga dito yung tinuturo daw na parang pinaka-mastermind according doon sa huling video former Speaker Martin Romualdez. So according to some critics, this is just an observation according to what already have been stated by other personalities and other bloggers. No, we're just having here our reaction. So we don't really know for sure how the Vice President will react to this kind of mess in the mainstream media. This is in channel ANC, in digital channel nila sa YouTube yata ito. Transaction that is aligned to the AMLC. That is why kahapon, when Congressman Bong Suntay was asking about bank inquiry, I clarified that the informations
subject matter of the subpoena to the AMLC, no, or AMLA, is not a consequence of bank inquiry. They did not conduct bank inquiry. These are consequences of the voluntary reporting. Tama bang voluntary? Because they are mandated under the law. The banks are mandated under the law. But these are consequences ng mga report ng bangko to AMLC or Oo. AMLAC, Oo. no? Dalawa yung nire-report nila. Covered transactions, which pertains to all transactions more than 500,000. Matik yun. Basta more than 500,000, it has to be reported to AMLAC in compliance with the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Now, what is suspicious transaction naman? Regardless of amount, kung present yung mga indicators, why it should be considered suspicious transactions. It was shared yesterday during the hearing by Attorney Buenaventura. Then it should be reported as suspicious transactions, no? So for the guidance of our viewers, yung 6.7, Karen, if I'm not mistaken, hindi ito galing dun kay Senator Trillanes. Galing ito dun sa cover letter ng AMLAC, which provides a summary of their report. To be exact, it's 6,771,227,712 pesos and 0.95 centavos. This represents the total inflow and outflow, the total covered and suspicious, and the total transaction of VP Sara Duterte and husband Manasseh Carpio. Oo. Okay, so ang sasabihin siguro dito in fact siguro nag-reaction na rin dito yung mga ibang mga vlogger na Duterte aligned na mga vlogger. We always have to emphasize this kasi si VP Sara ay isang Duterte, is the one who is being belied, who is being targeted in this investigation, no? Kailangan natin itong sabihin. So, ang sasabihin na naman nila dito ay, bakit kaunti lang naman yan? 6 billion lang yan. Trillion yung mga flood control. Bakit hindi nila So, ganyan siguro yung siguro yung mga tao, siguro kung titimbangin nila, ay posible maniwala pa rin sila kay VP Sara. Kasi nga, ang paniniwala na ngayon ng mga tao, according to some vloggers, Duterte aligned vloggers again, na hindi raw naniniwala na karamihan ng mga tao sa mainstream media. Kasi nga, sila ay nasusuhulan. These are all allegations from the other camp. But, yung isang punto dito na hindi daw binibigyan ng pansin yung mas malalaking mga pagnanakaw sa kasalukuyang panahon kasi ito daw ay naganap sa nakaraang administration, and if we will have a reckoning of time using same what is this, panukat, gagamit tayo ng ganun din na pangsukat sa mga pangyayari, during that time na may ganitong mga accounts yung ating Vice President, he was a mayor, ang kanyang tatay ay presidente daw, no? According to the Duterte aligned vloggers. Kailangan natin dito sabihin yung kanilang point of view na sinasabi ay maganda naman daw yung ginagawa. Ito yung sinasabi natin kanina sa reaction natin kay Mayor Isko sa kanyang interview sa Banateros, na although hindi mo maiwasan na may corruption, pero kung makikita naman yung ginagawa mo sa yung constituency, yung ginagawa mo, ay that is as kind of gesture na okay yung yung action mo. So
kung may assessment sa mga nagawa ng past administration, ay yun yung may mga build program na talagang nangyari at nakita yun. Hindi natin kailangan manghula, hindi natin kailangan, talagang nakita yun. It is a real fact na nangyari. May mga hindi maganda na nangyari din, So, dito, ang punto dito siguro ng kabilang kampo ay these are all just a kind of paninira. Yun na naman yung sasabihin nila dito, paninira. Kasi nga, maliliit lamang ito, pero yung may mga malalaki na naganap na nakawan, at saka hindi raw nai-entertain yung 18 Marines, di ba? Lumabas pero hindi rin sila nabigyan ng chance, at saka yung pahayag din ni Saldico. So, yun yung talagang hindi na matanggal sa isip ng mga tao. Kaya medyo may kabigatan yung mga pangyayari ngayon. Kasi nga ito talaga yung pagtimbang sa mga issue. Kailangan nating banggitin kasi ito ay naganap at saka naipakita na ito. Meron na tayong mga recordings dito. No? So let us continue with the video. And Representative Luistro, was it indicated how many bank accounts that No. 6.7 billion pesos went through the years? Parang 2001 po ba yan hanggang 2026 or 2022? I think it's 2000. I'm not sure pero Oo. parang 2007 ang recollection ko. Okay, Up to 2025, no? okay. So isa pa rin yan. So 2007, 2001. So napakalayo na yan. And then 2025. So, talagang malaki yung dyan, yung magiging ng transaction. So, yan siguro magiging punto dito yung mga allied vloggers or even lawyers ng kabilang kampo. So, baka sabihin na naman dito ni Attorney Harry Roque na mahirap nilang mapatunayan yan kasi pag kinumpute mo yan, wala naman talaga dyang parang ganun yun eh. So, hindi natin alam kung baka sabihin nila propaganda para siraan, ganyan. Ganyan yung ultimate point dito, no? So, we don't know, Talagang hindi natin alam. Baka naman mayroon din punto na sinasabi si Representative Gerbay Luistro. Tingnan natin. So as to the number of transaction, pwede siguro nating i-consider itong sinabi nilang number of CTRs, 313, because that means covered transactions, and then number of STRs, which means suspicious transactions. But as to bank account, Karen, I'm looking at the cover letter, no, because the attachments are very much voluminous. So I'm looking only at the cover letter, which provides a summary of the transaction. No, it does not disclose any bank account. And I think this is consistent with my Yes. manifestation yesterday, because I keep on saying that the subject matter of the subpoena are not bank accounts, are not bank records. The subject matter of the subpoena are AMLC report. Yes, yes. Likewise, the subpoena ad testificandum was sent not to the bank officials and employees. It was sent to the AMLC director. And if we will review the provisions of the bank secrecy law, ang coverage niya, bawal ang bank records, bawal ang bank accounts, bawal mag-testify ang officials and employees. Pagaman, Karen, I joined the majority of the justice members that if you will examine the exception provided in the bank secrecy law, which says except in cases of impeachment case, pasok kami. Oo. Because by initiation, Karen, when the plenary referred the cases to the Justice Committee, this is already considered as an impeachment case. Okay. So if we will argue based on the exception, pasok kami. But we've been very, very conservative. Okay, so dito, reaction na natin. Ito, maganda yung sinasabi dito ni Congressman Luistro.
yung bank secrecy law, there is an exemption kasi binabanggit siguro regarding this impeachment na kaso. Pwede sila dito manghimasok, no? Kung ano man yung bawal sa bank secrecy law, bawal mag-testify yung officials, bawal yung bank records, bawal yung bank accounts, ganyan-ganyan, so on and so forth. Hindi natin sinasabi na mali, no? Kasi nga, yun nga yung sinasabi nila na ito ay legal yung ginawa nila. They are justifying it. So, of course, ang legal na labanan dito ay kukontrahin niya ng kabila kung ano yung mga legal basis na sinabi dito, ano. So, they are justifying now yung House panel, yung prosecutorial body ng impeachment. They're justifying bakit nila ginagawa yung ganito, no? So, this is also a kind of enlightened statement na para din maliwanagan yung ating mga kababayan, no? Especially yung mga na dito sa Duterte side, no? Para masabi siguro na huwag kayo basta-basta magagalit, no, sa side ng ating mga Justice Committee, ano? Huwag niyo sasabihin na Injustice Committee yan, no? Hindi. Kasi nga dito, they are justifying it na legal yung ginagawa nila. So siguro kung mayroon ng pahayag dito yung mga abogado ni VP Sara, mas maganda, no, para makuha din natin yung panig. We don't know, baka kasi ano yan eh, may mga ano yan, siguro sila may mga tinatawag na technique, diba? Kasi yan eh, hindi mo masabi dito kung sino talaga yung may nagsasabi talaga ng totoo, kasi nga pwedeng paninira, pwedeng may justification on legal aspect, diba? So, sasabihin siguro dito sa kabila na hindi naman si VP Sara hindi pwedeng mag-participate dyan, hindi siya pwedeng sumagot dyan, or baka sasagot si VP Sara, depende. Kasi the Vice President herself is a lawyer, no? Baka pwede rin siyang magsalita dyan. Now, with regards to this, no, maganda yung mga natin, ha. So, kaya lang I'm concerned kasi more than 1 hour, 1.5 hour na tayo. Punta muna tayo dito sa kabilang video, no. Ito naman yung natin. Kunin natin. Yung ito, ha, maganda ito kasi ito ito eh. Oral argument ito sa Supreme Court na Consolidated General Appropriations Act cases, no? So may mga kaso na i-file regarding dito sa General Appropriations Act. So na-consolidate na yung mga kaso, siguro pinag-isa na lang. So let us at least react. Okay? Ito lang, ha. All please rise. Ayan. The Honorable, the Chief Justice of the Republic of the Philippines, the Senior Associate Justice, and the Associate Justices of the Supreme Court of the Philippines. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons having business before the Honorable Supreme Court of the Philippines shall give their attention, for the court is now in session. Please be seated. Madam Clerk of Court, please call the cases before us. Good morning, Your Honors. This is a continuation of the oral arguments on the consolidated petitions in GR number 271059, Representative Edsel Lagman, as substituted by Albay 1st District Representative Crisel Lagman et al. Versus the Congress of the Philippines et al.
GR number 271347, Aquilino Coco Pimentel III and Pantaleon Bebot Alvarez versus Lucas P. Bersamin in his capacity as Executive Secretary et al. GR number So dito mga kababayan, kaya kailangan i-guide natin yung mga manonood kasi ito ay pagtalakay ng Supreme Court yung tinatawag na oral argument doon sa iba't ibang kaso sa General Appropriations Act. So marami dito yung mababanggit na pangalan, yung mga pangalan na nagsampa ng mga reklamo batay dito sa yung mga Appropriations Act, kung anong taon man ito. So these are consolidated cases, kaya nga marami itong mga nag-file ng complaints. And since the bearing of the case is on constitutional issue, kaya ito kaagad, sinasampa kaagad ito sa Korte Suprema direct ng mga gustong magreklamo. In this case, ang ating affiant or the so-called yung mga nagreklamo is the congressman, former congressman, Itzel Lagman was mentioned, represented by maybe his daughter, or yung mga iba pang mga parties involved. And kanila siyempre yung kalaban is the administration, nababanggit yung pangalan ni Bersamin, former Executive Secretary Bersamin, So tingnan natin let's just continue. E-02472, Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement Incorporated, or FPJPM, as represented by its President and Chairperson, Joseph Cadsawan, and Chapter Officer, Gloria T. Puzon, versus House of Representatives et al. And GR number E-04036, Edgar Okay, so ito, maboboard kayo dito manood, pero gusto ko lang sabihin, reaction na natin yung mga sinabi din ng mga Duterte-aligned vloggers, sabi nila na wala daw ito na oral argument. So mali yung nila, kasi linahat nila, yung mainstream media daw walang ganito. Ito ay ipinalabas sa UNTV. So merong media, mainstream media na nagko-cover ng oral argument. So kaya nga mga kababayan, wag tayo maging one-sided. Kailangan natin ay analyze kasi may mga Duterte-aligned vloggers dyan na ginawang katatawanan yung mga issue. Hindi yun maganda. Tapos sasabihin na ganito. You are not being truthful in your course of action. So, siguro, sabihin mo na specific. Ito. Tapos meron. Huwag mo sabihin lahat ng mainstream media, ganyan. Tapos ito lang yung hindi, Seminay, 25. Hindi yan makatotohanan. So, siyempre, ang inaano natin kung mag-ano ka ng mga information because kahit na vlog mo yan, sariling opinion mo yan, you are still delivering information. So, at least, kahit paano ay ilabas mo rin yung talagang katotohanan. Hindi natin inaaway, binibigyan lang natin ng komentaryo na hindi yan totoo. Kasi ito, tingnan mo, sampal ito sa katotohanan. Kasi this is UNTV. Isa din sa mainstream media. Okay, let us continue with the video. Erice and Laila de Lima versus the Senate of the Philippines, represented by Senate President Vicente Soto III et al. Thank you, Your Honors. Appearances, please. The Honorable Chief Justice, the Honorable Senior Associate Justice
Associate Justices of the Supreme Court. Good morning. I'm Attorney Mary Catherine Sison. I'm appearing as a member of the Free Legal Assistance Group. We are collaborating counsels in the case of Lagman et al. Versus Congress et al. I'm appearing this morning in lieu of Attorney Lorenzo Tañada III. Good morning, Your Honors. Good morning, Your Honors. I am Attorney Elmar C. Barreda of the Lagman Law Offices, and I am respectfully entering my appearance as counsel for the petitioners in GR number 271059, Your Honors, please. Thank you, Your Honors. Stand up. Good morning, Your Honor. Jericho Salenga appearing as counsel for Canino Conco Pimentel III and Pantaleon Bebot Alvarez. Good morning, Your Honor. Magandang umaga, Your Honors. I'm Attorney Joseph Lemel Bakiran, respectfully appearing as counsel for Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement. Thank you. Good morning, Your Honors. Attorney Renilyn Arellano for Petitioner FPJPM. Chief Justice Alexander G. Mundo, Senior Associate Justice Marvic MVF Leonen, the Honorable Associate Justices of the Supreme Court. Good morning and may it please the Court. I'm Popetro Angie Peña, together with Bianca Isabel Soriano, Beatriz Ana Balbacal, and Janessa Marie. Can be corrected by judicial review. But let us continue and let us just see what exactly were these SAROs. Page 141 of your submission is a SARO issued November 11, 2020. Well, pinas-forward muna natin mga kababayan kasi 3 hours na video yan. So, we have to pick up a particular point on the issue so that we could at least give our comments so that we could end, no? Kasi magto 2 hours na yung vlog natin, ano? This is, of course, massive arguments because this is oral arguments, and that's why we could not cover all the facts and the relevant points that we need to ponder and reflect to the the focus of issues that we want to share as information to the viewers of this channel, no? So kailangan ano tayo dito, maghanap tayo ng slight na information na pwede nating maibahagi regarding this oral argument. So let us continue with this section of the video. 24, amounting to 12 billion released. Page 154. Okay, so itong mga babayan sa Supreme Court na ito tapos ang mga binabanggit nila dito ay 12 billion. Of course, because this is what? This is General Appropriations Act. This is a budget for the whole country, you know? Sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang birokrasya, sa iba't ibang departamento. So the allocations of budget. So the appropriated budget for the whole country. Kaya billions, no? So ang ano na lang natin sa oral arguments na ito, may mga issue dito regarding yung tinatawag na unprogrammed fund. Wala sa ginawang batas. Kasi yung alam nyo yung tinatawag na batas sa pagbabudget na yan, nasa constitution yan. I-discuss lang natin ng konti on my perspective of how the budget is being implemented, is being created, no? So, yung tinatawag natin na power of the purse according to the Constitution, nasa nasa isang bahay yan sa legislative branch of the government. And being a bicameral system with legislative branch of our government, we have the
so-called upper house, which is the Senate, and the lower house, which is the House of Representatives. Although upper and lower house yan, sila ay itinuturing ng ating saligang batas na pantay. Parehas lamang sila, and the purpose of having these two houses is for check and balance. No? So we have three branches of the government. This is also a means of the Constitution to at least have a check and balance. So, ang nagpapasya dyan sa mga kaso ay ang Supreme Court na nga, isa sa branch ng government, in the judiciary branch of government. Sila yung final court of arbitration. Sa kanila idinudulog yung constitutional issue na gaya ng ganito sa budget. Because this is in the Constitution, in creating a budget for a whole fiscal year. So, nag-uumpisa yan sa Kongreso, yung pagtalakay ng budget. Sila yung mag-appropriate ng funds, magsasubmit dyan ng budget na yan, ang proposal ng Presidente, and it is part now of the House of Representatives to create their own version of it. And then, afterwards, from the committee, and then it will go to the plenary, no? After consultations, it will go to plenary. Yun yung tinatawag natin na first reading. And then, pag nagkaroon dyan ng debate with regards to the appropriated amounts in the different sectors, different agencies, so yun na ngayon yung second reading. On the first level pa lang yan sa House of Representatives. And then, when they finally need to finalize this committee report submitted to the plenary, ay pagbubutuhan nila yan kung na-arrange nila through debate, kung meron silang tinanggal, meron dinagdag. So, mahabang proseso. Yun yung how a bill becomes a law. In this case, yung budget, no? Kasi yun yung power of the purse. Sa kanila nagsisimula sa House of Representatives. So, dapat yun yung proseso. So, dapat yun yung masusunod, no? So, the issue here is the unprogrammed fund siguro. Yun yung dito sa general appropriation ng mga unprogrammed funds na wala sa tinalakay ng Kongreso. Now, with regards to the voting, yan yung final reading. Tapos, mapupunta yan sa small committee, and then there will be a bicameral conference. There is another version of budget from the House of Senate. So sila, gagawa din sila, and then magkakaroon sila ng bicameral conference. Doon sa bicameral conference, pwede pang mabago yan, no? May version din kasi ng budget yung Senate. So, magpipirmahan sila doon, yun na ngayon yung enrolled bill regarding the budget. Sasubmit nila yan, no? I don't know if the way I mentioned it ay kompleto or merong mga kulang-kulang, no? Pero yun yung proseso dyan. Sasubmit nila yan from the bicameral committee, sasubmit nila yan sa Presidente as an enrolled bill. Tapos, kung merong hindi magustuhan yung Pangulo, bawa may mga unprogrammed funds, may insertions dyan yung mga mababatas, pwede niyang i-veto yan, no? Or, baka baliktad, yung Pangulo yung gusto ng insertions, meron siyang sariling concept, so ibibito niya yan, ibabalik niya yan. So, it's either of the two, or pwedeng sinunod ng mga mababatas yung pinasang panukala regarding the budget of the President. Pwede rin ganun, depende, no? So sila talaga yung mga makapangyarihan dyan, yung magbabatas. Power of the purse, it start from Congress. Pero yung mas maraming constituency, hindi naman masasabi natin na sa House of Senate because they are the national level, yung kanilang constituency sa buong Pilipinas. Hindi rin natin pwedeng masabi na mas maliit yung Congress because they cover
almost all sectors and places in the country. Kasi district representatives yan sila ng iba't ibang probinsya, ng iba't ibang provinces, iba't ibang region sa buong Pilipinas. And then nandiyan pa yung party list representative. So sila talaga yung dapat na nagka-craft ng budget. So siguro kung mayroon mang konting revision sa Senado, yun ay minimal lang. Yun dapat sana. Kasi yun yung design ng Constitution. No? So pag hindi mo sinunod yun, pwedeng idulog yon ng sino mang concerned citizen or taxpayer sa ating Korte Suprema because that is now an issue of a constitutionality issue regarding a budget, how a budget is being created na naging gaan na nga. So, ganito na. So, I don't know kung nakita at hindi ko rin talaga eksaktong naipaliwanag yan. So, continue tayo dito sa part na ito ng video natin. 5 is another SARO for purposes of release for the President's priority 69.9 billion, almost 70. Page 210, 3 billion. Page 215, 9.9 billion. And 228, 51 billion. Now, just to see, let's look at the highest release under for the President's priority. This is page 155 of your submission. Here is the SARO. And if you look at the SARO, the funding source is SAGIP under unprogrammed funds. You agree? Funding source, unprogrammed, SAGIP, correct? The source of fund is the item in the Yes. appropriation, Yes. Your Honor. Yes. No, not appropriation, unprogrammed appropriation. Yes, Your There Honor. is an item there called Kaya yung sinasabi natin, yung issue dito is the fund, the sourcing of fund is the unprogrammed. No? Yun yung pinopoint out dito ng Associate Justice. I don't know if who is the Associate Justice speaking here. So, yung issue kasi dyan, yung batas na yan ay pinaghirapan yan gawin ng mga congressman, ng mga senador, tapos nag-bicameral conference pa. Diba? May small committee pa yan. Then, kung halimbawa binago dyan sa small committee, yun yung doon. Yun yung problema kasi naisingit. Yun yung mga issue dati na naglabasan sa social media. So, the President is, I think, I don't know if some of the other critics, even in the admin, sabi ni Congressman Toby Chanco yata, ay siguro alam ng President kasi siya yung pumipirma ng budget at pinirmahan nga niya, so dapat alam niya ito. Diba? So this is already a kind of law because this was signed by the President. Kaya nga ito napunta sa Supreme Court kasi nga may mga unprogrammed dyan na talagang walang dyan, ginawang patayan. So, ang program nga, hindi siya nakabase sa programa na ginawa ng mga mambabatas. Ang program nga siya diba? So, yun yung dyan, kasi ang Supreme Court dito, i-argue, no? Parang ito yata yung oral arguments dito, yung kabuuan, na ang unprogrammed funds, unconstitutional nga yan. Diba? Kasi nga, kaya mo binigyan ng kapangyarihan ang Kongreso na tumalakay ng budget. Kasi sila nga yung power, nasa kanila yung power of the force kasi yung kanilang constituency is scattered, represented lahat ng Pilipino, lahat ng sektor, adding to the party list representative. And then counterpart pa yung mga senador. Diba? Mayroon din silang wide reference of constituency sa buong bansa. So, yung interest ng mga tao ay nasa mga leader na ito. Kaya sila yung mayroong kapangyarihan na bumalangkas ng mga programa na pwedeng bigyan ng pondo. Diba? So, you have to appropriate these funds
to programs crafted by these legislators, because it will become a law after it will be submitted as an enrolled bill at the table of the president. Diba? Yung ano nga dyan is if the said enrolled bill will not be signed after 30 days, it will automatically becomes a law siguro after 15 days of being published in the Philippine Gazette or any paper of general circulation. So, ganun yung pag-take effect ng mga batas natin. So, in any case, kung pirmahan niya ng Pangulo, magiging batas. Kung hindi niya pirmahan, after 30 days, magiging batas. Parang ganun siya. No? Well, sad to say, we need to end the video. So, this is our pilot episode at saka mahaba masyado ito. This is about 1 hour and 54 minutes. See you on the next video.